And, oh, daghang kayong Bisaya. Go, go mga Bisaya. Event. Mga Bisaya, Sub-Saharan. So, daghang kayo mi diri. Welcome sa iyang vlog, guys. Follow punta. Work my time. Kung mangontra sila na. Kung mangontra, Dagan kayo. Dagan kayo mi. Dagan kayo. Dili may mabayaran sa inyong kuan. Bayaran organ. Bayaran. Uy, correct. Uy, kinuha ko. Kaya lang yung train nasa reckoning na yan mamaya. Alam mo yan. Oo. So, gani sila. Oh, nagsugod na ang mga kabibuhan na mo diri. So, nangingkod na may kay grabe lang daghana di nakita. Then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their lands. Tayo po'y manalangin. Aasa po tayo na babalik ang ating dating presidente sa Pilipinas. Gusto niyo po ba? Manalangin po tayo sa Panginoon. Siya po ang makakagawa nito. Let's pray. Panginoon, kami po lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran kung meron po kami mga pagkukulang, pagkakamali, patawarin niyo po kami, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami na si Tatay Digong ay makakabalik po, Panginoon, sa Pilipinas. Lord, this is our desire, Lord Jesus. Kaya, Lord, tulungan niyo po ang mga justices dito. Bigyan niyo sila ng kaalam, Lord, sa ilahang mga hangyo midihal sa imuha. Salamat kay Lord na imuha gyud nang ihatag sa moa. And Lord, sa mo ang pag-rally karon, or Lord, this is a peace rally, Lord God. Dili mi nagapagubot sa nining lugar, kundi nagapangayo mi sa imuha tabang Ginoo. So Lord, salamat, and this will be a successful gathering, Lord God, as from different parts of Europe, Lord, na amin dili karon nagkahiusa mga Pilipino, Ginoo. Salamat kay sa pagdala nimo kanamo dinhi. Tanan among ginatugyan, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang tanan mo si moingon, amen. Amen. Sige po, tayo po ay mananalangin din para sa ating pong minamahal na bansa at sa ating pong programa para sa araw po na ito. Yumuko po tayong lahat at patuloy ng mga Pilipino! Sino ang pinaka magaling na presidente ng Pilipinas? Duterte! 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 We would like to let everybody know from the international people at sa mga taong nasa Pilipinas, andito po kami para marinig ang boses ng bayan. Andito po kami dahil minahal ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas. Yun din ang rason kung bakit minahal siya ng mga Pilipino. Ginawa niya ang lahat sa loob ng 6 na taon para ibigay ang serbisyo na tapat at deserve ng mga Pilipino. Andito tayo sa isang rason na ipakita sa... Ate, wala pa tawag sila, Tere? Hindi na ako matawagan eh. Si Teresa. Wala. Hindi tumawag. Tawagan mo. Ang kantang kakantahin ko ay para sa tunay na pagbabago. Alam niyo ba yan? Yes. Pero wag na advertise pa. Yes. Shout out sa mga taga Jensen at sa mga taga Belgium. Ito na ka. Sing with me, ha? Gabay, kinabukasan ng kabataan, kanyang alay. Ngunit sa paglisan sa upuan, karapatan binaboy, sa dayuhan inaalay ang karapatan ay ginapos. Batas ng bayan,
pilit sinusupil. Kahit ganito, pag-asa ay hindi nawawagli. Dahas ay lalabanan, di magpapaapi. Pagmamahal kay Tatay Digong, di kayang ikubli. Sisiklab ng bayan, di magpapatalo sa mga bangag na landas. Hindi tayo susuko! Laban Duterte! 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 Hindi kami Ang sunod po natin na speaker ngayon ay si Mr. Ben Ripol po. Siya po ang isa sa mga leaders ng Maisog Europe. Palakpakan naman po natin si... Grabe, sobrang laki ng pagmamahal sa bayan at kay Pangulong Duterte. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Meron bang mga Ilocano dito? Yes, syempre ang ating mga palanggang Bisaya, Ilonggo, Cebuano, taga Mindanao, Visayas, Luzon. Maraming salamat po. Kami ay lumipad sa Himpapawid para durugin ang mga kalaban ng bayan, ang Marcos administration. May taga-Amerika po bang dumayo dito? Thank you very much. Si Don Esquivel, si Alvin Villarta, si Alvin Sarati, ay si Aldo. Nandito si Aldo, ano? Si Aldo, taga Bukidnon. Sino bang taga Bukidnon dito? Mahina. Wala na siya. Pinas. So, ito po, si Don Esquivel, hingaon og durian. Oo, nangangamoy ng durian. So, okay na, oh. So I would like to mention now the countries who are here. Umpisahan ko lang, Austria. Sina lang ako, nasa isang sulok lang ng bahay, but now, ramdam ko yung inyong warm bodies! Buhay na buhay at hindi trolls! Okay, meron po tayong hinanda para sa ating mga friends sa ICC. Alright, so I want to address the first part of my speech directly to the ICC because I know they are watching. I stand before you today to challenge the very principles that ICC claims to uphold its mission and vision and to question the integrity of its actions. The ICC states that its mission is to investigate, prosecute, and try individual a kidnapping that ignored Philippine sovereignty. How can international law be upheld when it is manipulated by political interest, allowing the Marcos administration to use the ICC as a tool for its own agenda? If the ICC truly stands for justice, then it must answer these questions. It cannot claim to be the guardian of the rule of law while violating its own principles. Justice is not selective. It is not dictated by those in power. May space. Justice must be blind, fair, and grounded in due process. So, I ask ICC, I hope you are here, guys. Have you truly delivered justice impartially and effectively? Or have you allowed yourselves to be used as a weapon of President Duterte, orchestrated by the Marcos administration, not also be punished? Was this not an act of kidnapping? Right? Yes!
executed under the pretense of justice, but carried out with impunity, right? Justice is delivered impartially and effectively. Was justice impartial when the Marcos administration conspired with the ICC to take President Duterte without due process? Was justice effective when an individual was forcibly removed without facing proper legal proceedings within his country? No! Nations work together to uphold international criminal law. But how can not require due process? In the case of President Rodrigo Roa Duterte, we have witnessed a direct violation of that principle. The legal extraction of any individual, especially a head of state, must go through the proper local judicial process. Even the ICC itself acknowledges that it does not replace national courts but only intervenes when a state is unwilling or unable to prosecute. So why was President Duterte taken without going through the legal process in the Philippines? Why did the Marcos administration allow to forcibly remove him by passing the very system of justice that ICC? Kayo ay nagmamahal sa bayan at hindi kayo bulag na nakikita na ninyo na ang presidente natin ay authenticated cocaine addict. The people of the Netherlands, I would like to let you know that the President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., is authenticated cocaine addict. Why? I got the video authenticated in California. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan kanina sa vlog natin, meron na kayong mga posters na bangag si bangag. Hindi kayo nakapaganda. Sa susunod natin, dapat meron tayo nun. So anyway, mga kababayan, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po si Maharlika. So, mismo ang ating presidente, ang Marcos Jr. administration, ay ipinagkanulo ang ating Pangulong Duterte na nagmahal, nagbigay ng mapayapang airport for 6 years. Tinapos ang tanimbala, mga extortion sa airport. Natakot yung mga negosyanteng tuliin dahil sila ay mga tax evaders. Binigyan ng 10 days, I believe 24 hours lang, ay nagbayad si Lucio Tan ng multi-billions na taxes na naibalik sa mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat po ako dahil ang nangyari kay Pangulong Duterte, although masakit sa kanyang pamilya, ito ay divine intervention para sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Dahil kayo ngayon, sa buong Europa ay nandito. Yes! Nabudol tayong lahat! Nanalo si Marcos Jr. nung, well, questionable pa ang kanyang pagkapanalo dahil merong expose si Attorney Glenn Chong na dinaya nila yung 2022 election, so questionable pa yan. It's sad lang kasi yung mga media ay hindi yan inuulat. May mga media ba dito? Mga bias media? Hi guys! Sana iulat nyo yung tama sa Pilipinas. Sana iulat nyo yung pagiging authenticated na mga de Marcos. Nahawak ko yung authentication actually, yung letter. But anyway, ako po ay dating supporter ng Marcos Jr. na umasa sa unity team na baguhin or bangon ng Pilipinas hanggang sa ako ay nagising sa katotohanan. Actually, during campaign pa lang, nakita ko na ang talagang pagiging ahas. Kaya message ko siya kasi personally, nagte-text kami, sabi ko sa kanya, Hitad. Hindi ko matawag yung pangalan niya. Sabi ko sa kanya, Hitad, ngayon pa lang napapaligiran ka na ng ahas. Hindi ko akalain siya pala yung ahas.
my God. So hanggang sa nag-expose na po tayo, nag-expose ng kanilang mga kasinungalingan. So ano ang reward ni Maharlika? Kaso! 4 cases na final sa Los Angeles, California, civil cases. 4 po, ginagastos ng gobyerno ng Marcos ang pera ng bawat OFW, bawat Pilipino para gipitin si Maharlika, para gurgurin ako dahil galit na galit sa ating isinisiwalat na katotohanan, lahat ng katiwalian, magsimula sa smuggling, kidnapping, look at now, ang ginawa kay Pangulong Duterte, Turkey extraction na ayaw i-report ng mainstream media, 2 pinalabas na legal extraction pero it was illegal extraction ang ginawa sa 2 minor de edad sa Turkey at yan po ay available na yan sa mga social media, yung issue na yan for 2 years na and finally yung biktima, mother, distressed mother ay lumabas na. Kaya po sabi ko sa aking mga vlog, hanggang sa huling patak ng dugo ko, lalabanan natin ang mga sindikato. Yes! Andiyan na yata ang ating Vice President. Mga palangga! Ba't ganun pa man, lahat naman kayo halos nanonood ng ating vlog, no? Pero gusto ko lang po bigyan ng emphasize, mahal pala makipaglaban sa katotohanan. Imagine nyo, isang ordinaryong Maharlika na lumaki sa isang payak na pamumuhay, umaakyat lang ako sa puno nun eh. Tapos gusto akong gurgurin ng isang makapangyarihang berdugo. Bakit? I love you too, darling. Thank you so much. So, gusto ko lang pong bigyan kayo sa pahuling salita, huwag po kayo matakot. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal nyo yung bayan nyo, mahal nyo yung inyong mga anak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikipaglaban. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag congressman, mayor, natatakot tayo na ganun eh. Kasi sinisindak tayo. Na kaso, sinong gumastos? Dalawang designers ang naggasto sa akin. Yung isa, dati ko pang tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. 3 cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, naibulgar na natin to 2023. Ang unang biktima talaga dito, well, ako yata mas nauna akong kinasuhan kaysa kay Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang O-plan. Eliminate the enemies. Ang tawag nila sa atin na mga kritiko at gusto lang natin magkaroon ng magandang buhay ang ating bayan sa Pilipinas ay mga enemies. Paano maging enemies itong mga OFW na nagsusumikap dito, naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kaysa sa mga nakaupo sa Malacanang na wala akong sa mga dictus. Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang ating Vice President at Pangulong Duterte at lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much.